Marami akong mga video para sa'yo. Maraming mga video ng kalokohan. Alam mo, yung mga video ng kalokohan kung saan ang mga sarili nilang matuwid at woke na mga baliw ay pumupunta sa mga lugar na nalulunod sa dagat ng sarili nilang katuwiran. Ipinaglalaban nilang isang advokasya para lang gumanda ang tingin nila sa sarili nila. Oo, yung mga taong yon. Kaya pumupunta sila para magpakabayani at magpakasaya sa sarili nila. Nagpapakaloko-loko lang sila. Ang nakakalimutan nila ay malalaman din nila ang mga kahihinatnan ng pagpapakaloko-loko. May mga video ako mula Amerika at ang mga Amerikano hindi talaga tayo binibigo. Lalo na ang ICE. Tingnan mo, lumapit ang babae sa itim na ICE ahente, kaya hindi niya ito matawag na racist. Salamat. Sa New Jersey at sumigaw siya, traidor sa lahi. Yan ka, traidor sa lahi. Kita mo kung gaano ka racist ang mga taong ito? Akala ko hindi kayo racist. Akala ko hindi kayo gumagamit ng mga argumentong nakabatay sa lahi. Laban kayo sa rasismo, pero pinapalaganap ninyo ito dahil pinapahiya ninyo siya. Kahit hindi naman siya racist, kundi sumusunod lang sa isang ideolohiya. Sumusunod siya sa batas ng bansa, hindi iniintindi ang lahi. Pareho lang kung puti o itim ang gumawa. Sa tingin ko, ang mga taong ito ang pinakamaraming rasista. Sabi ng iba, obsessed sila sa lahi. Pero para sa akin, sila talaga ang mga rasista. Tinawag niyo siyang traidor sa lahi. Gusto mo? Sige, panuorin natin. Pumasok ka! Oo, pumasok ka at gahasay ng mga tao. Yan ang ginagawa mo. Traidor ka sa lahi. Yan ka, isa kang traidor sa lahi. Putang ina mo. Ano ang pakiramdam? Nanawagan ang mga nagpoprotesta na ipasara ang pasilidad dahil sa naiulat na hunger strike ng mga nakakulong. DHS. Hunger strike. Ano epekto nito sa atin? Sabi ko, oo, pwede. Makakatipid tayo sa pagkain. Para itanggi ang paratang at ituro ang mga mamamatay tao at rapist sa loob. Nagpaalala si kalihim na si Mark Wayne Mullins sa mga nagpoprotesta na hindi hotel ang kulungan. Oh. Maaari bang ipaalam kay Keir Starmer yun? Ayaw nilang kumain dahil gusto nila ng pagkain ayon sa kanilang etnisidad. E di bumalik sila sa bansa nila at kunin ang gusto nilang pagkain. Gusto ko yan, kaya walang halal food. Walang halal food. Mga pare, gawin nyo yan. Gawing ang Kanduran ang pinaka-hindi ka nais-nais na lugar para lipatan nila. Sige, may pagpipilian naman sila. Yung mayayaman lumilipat sa mga bansang mayaman sa Gulpo, tulad ng UAE at Saudi Arabia, habang ang mahihirap na pupunta sa Afghanistan. Ipagbawal ang halal food at mandatory ang pork sausages. Ayoko nito, pero gusto ko yung crispy bacon. Kaya, ayun. Totoo, binibigyan lang natin sila ng calorie na gusto nila, hindi ito bakasyon. Tingnan mo, nakangiti siya. Tumatawa rin siya. Pinipipili ni Pakita ang emosyon. Alam natin ang ginagawa nila. USA. USA. Ganyan din dapat tayo. Mas marami pang demokrata ang dumating sa pasilidad, sumuporta sa mga nagpoprotesta at binatikos ang di makataong kondisyon. Itong sentro ng detensyon dapat ipasara. Hindi! Kakabalik ko lang mula sa Delaney Hall. Isa itong problema sa napakaraming aspeto. Sa huli, ang pagpapabuti ng mga kondisyon ay isang agarang alalahanin para sa akin. Hindi! Dapat nating bigyan ng parehong kondisyon ang mga taong ito, gaya ng sa kanilang bansa. Kaya ang isang Pakistani ay dapat ilagay sa isang selda, na katulad ng selda sa Pakistan, kung siya ay isang ilegal na imigrante. Sige. Sa kabuuan, ayoko magkaroon ng ganong pasilidad sa lungsod o estado ko. At hindi mo lungsod dyan, bro. At hindi mo rin estado yan. Patuloy siyang lantaran nagsisinungaling tungkol sa kalagayan sa mga detention facility na ito. Greg, paano naman yung sigawan at yung organisadong paraan ng pagsigaw nila sa mga pulis? Nagtataka ka pa kung bakit nakamaskara ang mga ahente ng ICE sinasabi nilang papatayin ka at pamilya mo. Pero wala nang pagbait-baitan. Wala nang pagbait-baitan. Gusto ko ng mga pulis na ahente ng ICE at maibalik ang kalupitan ng pulis. Ibalik mo. Ibalik mo. Namimiss ko ang mga lumang araw kung kailan natatakot ang mga tao sa mga otoridad. Natatakot sa pulis. Namimiss ko yung mga lumang araw na yon. Kapag nawala ang takot ng mga tao sa mga ahensya ng batas, ganito ang resulta. Tinan mo ang pulisya ng UK at kung paano sila tratuhin. Hindi ako natatakot sa kanila.
Inalayas nila sila. Dito, mas nakakatawa pa. Tignan mo ito. Isang biro ang pulisya ng Britanya. Tumawag ng backup. Pinayayaman tayo ng kultura at gusto ko yon. Wala akong problema. Parang sumasayaw pa nga ako. Gusto kong sayaw na to. Medyo nanginginig ako. Pinapayanig nila tayo. Ganyan ang kalagayan ng pulisya sa Britanya. May isa pa. Nakakatawa ito. Panurin mo. Sa tingin ko, ito na yon. Katatawanan. Ganitong resulta kapag pinapalambot at pinupuno mo ng DEI ang mga pulis mo. Tapos ang publiko, lalo na yung mga pinaka hindi sibilisado, hindi na sila natatakot sa kanila. At malinaw na yan ang nakikita natin. Ang mga puting Briton ay sumusunod pa rin at hinuhuli sila ng hindi lumalaban. Pero kita mo naman ang nangyari sa mga hindi puting Briton. Nagiging negatibong feedback loop ito. Mas natatakot ang mga pulis, kaya hindi na sila pumupunta at hindi na ipapatupad ang batas. Pero mas pinaigting pa nila sa kabilang panig. Dun sa mga talagang sumusunod, ibig sabihin, ang mga sibilisadong tao. Tingnan mo itong video na ito. Hindi ko pa ito napapanood, pero inaasahan kong may magandang mangyayari. Gawin mo ang trabaho mo! Alagaan mo sarili mo! Gawin mo ang trabaho mo! Magtrabaho ka! Palalang ang trabaho mo! Putang ina ng ice! Kailangan nilang babuyin sila. 1, 2, 3, 4! 5, 6, 7. Gusto kong lusubin ng mga pulis sila. Charge! Oh my God. Tingnan mo ang astig na ICE agent na nabubwisit sa isang makakaliwa. Hindi mo alam ang pangalan niya. Alisin mo na yan sa bokabularyo mo para makaraos ka. Pinataka nilang kilalanin siya based sa may tattoo siya. Oo, good luck na lang. Nakita ng FC ang sex sa likod niya kay Top. Hindi ko narinig ang sinabi niya. Update. Naiinis ang mga makakaliwa sa Newark sa astig na ICE agent na tumatayo lang doon na parang walang pakialam habang may berdeng Rolex. Oo, yun talaga ang punto. Oo, akala ko Rolex yun. O baka naman yung tattoo na We the People. Sige, yun ang ibig sabihin nun. We the People. Magaling na ICE agent. Inisin at galitin mo sila. Gustong gusto ko yan. Natutuwa ako kapag may liberal sa airport na sumisigaw tungkol sa pasismo at pinagdatawanan sila. Magugustuhan ko to. Walang iniisip. Kayo ang mga sundalo ng isang pasistang rehimen, di ba? Hindi ba't yun naman talaga yun? Nakakatawa ba yun? Oo, nakakatawa yon. Nakakatawa ba yun? Mga siraulo! Tawanan mo na lang sila. Isang siraulo, bro. Walang iniisip. Lahat sila'y itim. Astig na ICE agent. Astig sila. Yan ang gusto natin. Mas marami pa. Ano to? Tingnan natin. Nandito kami dahil naniniwala kami mas masama ang ginagawa ng ICE kaysa sa mga imigranteng nandito na wala namang ginagawang masama. Hindi sila dapat tratuhin ng ganito. At sa tingin namin, mas dapat tayong mag-alala tungkol sa ating presidente kaysa sa mga taong pinalalaya sa ating estado ngayon. Nagkamali ang kanluran. Talagang nagkamali ang kanluran. Hinahanga natin dati ang mga nagpo-protesta noong dekada 70. Ipinagdiwang natin ang mga nagprotesta sa digmaang Vietnam at nagtulak ng malayang pag-ibig, yung mga hippie noong 70-6. Itinanghal sila ng kanluran bilang mga bayani. Kaya naging natural na magpalaki ng henerasyong titingala sa kanila at may magandang tingin sa sarili. Paglaban natin ang kahit anong adikain, gaano man ito kabaliw. Mga bakla para sa Gaza. Ipaglaban natin ang isang adikain at magpaaresto. Sumigaw mula sa sigawan na parang baliw. Pagpakuha ng ilang litrato at magpakasaya sa sarili mo. Kaya ginawa yan ng kanluran at wala niyan ng Sina.
Wala rin yan ng Rusya, kahit kailangan nila ng lehitimong kilusang protesta para maging malaya. Ngayon, di ko alam. Dati akong humahanga sa mga malalayang lipunan o sekular na liberal na demokrasya. Sa tingin ko, hanggang ngayon ay ganoon pa rin ako. Hindi ako naniniwala doon. Hindi porket nakahanap ng butas ang mga taong ito para sirain ang mga kanluraning liberal na demokrasya, ay dapat na tayong tumigil sa pagiging proud sa ating mga kanluraning liberal na demokrasya. Dapat mong tandaan na ang kanluraning liberal na demokratikong modelo ang nagdala sa atin sa buwan. Hindi ko alam kung naniniwala ka. O hindi ka naniniwala na nakarating tayo sa buwan, pasensya na. Nangyari yon. At pupunta rin tayo sa Mars, dahil din doon. Pero alam mo, mga munting paglihis lang ang mga ito. Naniniwala rin ako na ang wokeism, kahit na nawala ang isang dekada dahil sa kabaliwan ng woke, mawawala rin yon. Unti-unti na rin itong nawawala. At sa tingin ko, unti-unti na nga itong nawawala. Kaya itong mga babae, paglaki at naging profesional na, baka sabihin nila, Diyos ko, kakausapin niya ako. Parang, Diyos ko, Jelly. Jenny, naalala mo, dati tayong sumasali sa walang kwentang protesta. Refugees are welcome. Diyos ko, gaano ba tayo katanga noon? Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Salamat sa Diyos. Hindi na tayo naniniwala sa kalokohan na yan. Kasi kung natatakot ka sa mga kriminal na nandito, bakit mo ibinoto ang ating presidente? Bakit mo ibinoto ang ating presidente? Hindi siya nahatulang kriminal. Sa tingin ko, nahatulan siya bilang felon. Nahatulan ba siya? Oo. Pero alam nating gawa-gawa lang yon sa politika. Kahit ganon, produkto pa rin siya ng lipo ng Amerikano. Dahil siya. Hindi porket may problema dong tao sa bansa mo. Lahat ay ganoon. Sinusunod ko lang ang lohika. Para sa akin, si Trump ay nananatiling si Trump. Hindi porket may mga problemadong tao na sa bansa mo. Kailangan mo pang magpasok ng ibang tao mula sa ibang kultura na nagdadala rin ng sarili nilang mga problema ng maramihan. Ay isang kriminal. At pakiramdam ko, talagang nakakainis na nauulit na naman ang kasaysayan sa ngayon. At talagang nakakadurog ng puso. Oo, amo sa inyo magsalita. Nauulit ang kasaysayan. Paano nga ba? Pwede mong baliktarin ang argumento ng magkabilang panig. Kapag sinasabi nilang nauulit ang kasaysayan, parang sinasabi nilang ito ay parang Alemanya noong dekada 30. Hindi ito ganon. Hindi ito ganoon. Madalas na namin ginagawa ito sa kasaysayan kapag hindi kami tinatanggap o binibigyan ng karapatan. Karapatan namin yon. At talagang nakakainis na may mga taong nagtatanong kung bakit pa natin ginagawa ito. Bakit kailangan pa nating ulit-ulitin ito ng paulit-ulit? Tayo? Anong ibig niyang sabihin? Refugee ba siyang Somali? Anong tinutukoy niya? Parang hayaan na lang natin ang mga tao na magkaroon ng kanilang mga karapatan. Lahat ay karapat dapat maging masaya. Lahat ay karapat dapat, lahat ay tao. At sa paraan na tayo ay hindi... May iba't ibang uri ng mga tao. Ang mga tao ay produkto ng kanilang kinalakihang kultura. Isa itong ganap na makatwiran at obitibong pahayag. Ang mga tao ay hinuhubog ng kanilang kalagayan at kulturang kinalakihan. Kung magdadala ka ng 100 Afghan, marami sa kanila, malaking porsyento sa kanila, ay malamang na hindi ka tratuhin ayon sa iyong mga feministang paniniwala. Malaking porsyento, sa totoo lang, 99% sa kanila. Dahil naniniwala sila na ang Sharia ang dapat maging batas ng bansa. Naniniwala sila doon. Sabi ng Pew Survey yan. At ang ibig sabihin niyan ay dapat kang manatili sa bahay, mahal, mag-anak, at huwag lumabas. Hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. Pero pantay-pantay tayo bilang tao. Hindi ko yon itinatanggi. At hindi ko rin sila dinidehumanize. Biologically, lahat tayo ay tao. Pero magkaiba ang resulta na nagagawa ng mga tao. Kapag tinatrato natin ang mga tao, pakiramdam natin ay hindi patas at parang nilalagay sa kahon. Oo, sige. Handa ka na ba? Mahal namin ang mga imigrante. Pwede kong tsupain ang titi mo. Wala ka namang titi. Hindi na talaga maiwasan ang kabobohan na to. Sa malayang lipunan, palagay ko mangyayari talaga yan. Narito ang isang video ng kalokohan na gusto kong panoorin. Tingnan mo. Nagbangga ng mga federal na ahente at anti-ICE na grupo sa labas ng Delaney Hall Detention Center sa New Jersey. Ayos, USA. Binabati ko sina Mark at Tom Holman. Nakarating na siya sa New Jersey. Sabi nila hindi nila siya papapasukin. Sabi ni Tom Holman, subukan mong pigilan ako. Oo, gago! Kunin mo! Puta nina! Ano sinasabi mo? Anong pinagsasabi mo? Gusto ko yan! Mahal ko yan!
Mahal ko yan. Sige, gawin mo na. Iubos mo ang mga lata na yan. Sobrang dahas! Tara na! Sige na. Ibalik ang kalupitan ng pulis. Ako. Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Diyos ko, yan ang FFO video na ipinangako ko. Diyos ko, yan ang FFO video na ipinangako ko sa simula ng aking video. Nakaka-relax, di ba mga kaibigan? Panurin natin ulit. Magpakita ka na! Magpakita ka na, putang ina! Lumipat kayo sa gilid, lahat kayo! Tara na, palayain mo to. Hulihin siya. Pulisya! Charby! Wala na yun! Wala na siya. Wala na siya. Sumulpot ka na! Siya, sumulpot ka na. Mahusay. Sana may isa pa. Sana may isa pa. May ilang mga makakaliwanay na aresto. Kailan ito ginawa? Tapos na yon, bagong upload lang. Hindi ko pa ito nakita. Kilalanin si George Alvarez, isang kaliwang tagapagudyok na nagdudulot ng gulo sa harap ng IC facility sa Newark, New Jersey. Itong utak patay na zombie, siguro unang henerasyon ng payaso. Nagkunwaring biktima sa pag-post ng video na mahinahong tinaas ang kamay habang itinutulak siya ng mga ahente. Diyos ko. Sobrang tanga para mapansin na nakita naming lahat na siya mismo ang sumugod sa kanila. Kaya yan, sige, tingnan natin ito. Mukhang magiging maganda ang palabas na ito. Narito ang dapat mong malaman. Kung balak mong sumali sa protesta sa Delaney Hall, New Jersey, kasama ako. Siguro nagpapanggap lang siyang biktima. Kung ganito nila tratuhin ang mga walang armas na mamamayan ng US, isipin mo na lang kung ano ang ginagawa nila sa mga miyembro ng pamilya at kapitbahay na dinudukot nila. Grabe. Grabe. Kailangan pa natin ng mas marami. Gusto ko pa ng mas marami. Diyos ko! Ayos. Sige, kailangan ko pang manood nito. Kaya hindi ko alam kung may buong video. Pero sige, nagustuhan ko naman. Umuwi na lang kayo. Oh, ito reaction ko. Seryoso mga tol? Ito na yon. Pakiusap. Mukhang nakarating na si Tom Homan sa New Jersey. Sana, pupunta rin siya sa New York na isa sa mga sanctuary state o sanctuary city. Tingnan natin, marami pa tayong makikita ng ganitong mga video. Hindi. Napaka-therapeutic nito. Gustong-gusto ko ito. Gustong-gusto ko. Ice. Gustong-gusto ko ito. Gustong-gusto ko ang ice. Napaka-therapeutic nito. At oo, kaya gusto ko si Trump kahit na may mga pagkukulang siya. Kahit papaano, ipinaglalaban niya ang kanyang bansa. Sige, sapat na yan.